Pagkaing pampapayat. Anong pagkain ang mabilis na magpapayat? Ang pagpapapayat ay isa sa mga pangkaraniwang layunin ng maraming tao at marami ang naghahanap ng mga paraan upang mabilis na mawala ang labis na timbang. Isa sa mga mahalagang aspeto ng pagpapapayat ay ang tamang pagkain. Talakayin natin ang iba't ibang pagkaing pampapayat na maaaring mabilis na makatulong sa pagbawas ng timbang, pati na rin ang kanilang mga benepisyo at tamang paraan ng pagkain. Una, introduksyon sa pagpapapayat sa pamamagitan ng pagkain. Bago tayo magsimula sa listahan ng pagkaing pampapayat, mahalagang maunawaan natin ang konsepto ng pagpapapayat sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagpapapayat ay nangangailangan ng tamang balanse ng nutrisyon, pagbabawas ng pagkain ng labis, at regular na ehersisyo. Ito ay isang proseso na kailangan ng pasensya at determinasyon. Pangalawa, tubig. Isa sa pinakamahalagang pagkaing pampapayat ay ang tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga sa pagpapababa ng timbang dahil nakakatulong ito sa paglinis ng katawan sa mga toxins at pagpapabilis ng metabolism. Ang pag-inom ng tubig bago kumain ay maaari ring magdulot ng pakiramdam ng kabusugan at makatulong sa pagkontrol ng pagkain. Pangatlo, gulay at prutas. Ang pagkain ng gulay at prutas ay mahalaga sa pagpapapayat dahil ito ay mababa sa calories ngunit mataas sa nutrients at fiber. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapabagal ng pagka-absorb ng nutrients at pagbaba ng pagkain ng labis. Ito ay nagbibigay din ng pakiramdam ng kabusugan na tumatagal ng mas matagal. Pang-apat, karne ng manok o isda. Kung nais nating kumain ng karne, mas mainam na pumili ng karne ng manok o isda. Ang mga ito ay mababa sa calories kumpara sa ibang uri ng karne tulad ng baboy o baka. Naglalaman din ang mga ito ng mahalagang protina na tumutulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan habang binabawasan ang taba. Panglima, kanin o tinapay na gawa sa whole grain. Ang pagpapalit ng puting kanin o tinapay sa whole grain na mga pagkain ay isang magandang hakbang sa pagpapapayat. Ang whole grain ay mas mababa sa calories at mas mataas sa nutrients kumpara sa puting kanin o regular na tinapay. Pang-anim, mga healthy fat. Hindi lahat ng taba ay masama sa katawan. Ang mga healthy fats tulad ng monounsaturated fats na matatagpuan sa avocados, nuts at olive oil ay nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapabagal ng pagkalason sa katawan. Ito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng timbang. Pangpito, kape at tsaa. Ang kape at tsaa ay hindi lamang pampagising ng umaga, kundi maaari rin itong makatulong sa pagpapapayat. Ang kape ay naglalaman ng caffeine na maaaring magpalakas ng metabolism at magbigay ng dagdag na enerhiya para sa ehersisyo. Ang tsaa naman ay naglalaman ng mga antioxidants na nagpapabawas ng inflammation sa katawan. Pangwalo, plain yogurt. Ang plain yogurt ay mababa sa calories at mataas sa protina at calcium. Ito ay maaaring maging masustansyang alternatibo sa mga matamis na yogurt na naglalaman ng maraming asukal. Pangsyam, keso na mababa sa taba. Ang mga uri ng keso na mababa sa taba tulad ng feta cheese o mozzarella ay maaaring maging mas mabuti kaysa sa mga regular na uri ng keso. Ito ay naglalaman ng mas kaunting calories at taba pero nagbibigay pa rin ng masustansyang lasa sa mga pagkain. Pang-sampu, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay mayroong acetic acid na nakakatulong sa pagbaba ng insulin levels at pagbawas ng appetite. Ito ay maaaring idagdag sa mga pagkain o ihalo sa tubig para sa masustansyang inumin. Panlabing-isa, pampalasa at mga herbal na tsaa. Ang paggamit ng pampalasa at mga herbal na tsaa tulad ng sili, bawang, luya at kanyela ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng metabolism at pagpapababa ng timbang.
May mga pag-aaral na nagpapakita ng kanilang epekto sa pagpapababa ng pagkain ng labis. Panlabindalawa, pagkain na malapit sa kalikasan. Sa pangkalahatan, mas mainam na pumili ng mga pagkain na malapit sa kalikasan at hindi masyadong inproseso. Ang mga pagkain na inproseso ay madalas na mataas sa asin, asukal at unhealthy fats na maaaring makapagdagdag ng timbang. Ang pagpapapayat ay hindi lamang tungkol sa pagbawas ng timbang, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kalusugan. Mahalaga na isama ang tamang pagkain, exercise at life balance sa pagpapapayat. Tandaan na ang bawat katawan ay magkaiba at maaaring may mga pagkain na epektibo sa iba na hindi epektibo sa iyo. Kung may mga pag-allergy o kondisyon sa kalusugan, mas mainam na magkonsulta sa isang profesional na dietitian o doktor bago simulan ang anumang pagbabago sa diet.